Gusto mo bang yumaman? Gusto mo maging milyonaryo? Siyempre, sino ba naman ang hihindi? Ang sunod na tanong, willing ka bang gawin ng mga bagay o sakripisyo para marating ito? Kung oo ang sagot mo, ngayon ay pag-usapan natin ang 6 na golden rules para ikaw ay yumaman. Umpisahan na natin. Una, huwag kang gagastos na higit pa sa iyong kakayanan, kahit kailan. Kung afford mo ay turo-turo lamang, huwag kang mag-fine dining. Kung hindi mo afford ang Starbucks, mag 3-in-1 ka muna. Mga bagay na maaari mo namang maitawid nang hindi gumagastos ng higit pa sa kaya mo. Isipin mong sa tuwing gagastos ka, na higit pa sa kaya mo, ninanakawan mo na ang iyong future goal na maging milyonaryo. Isipin mong ang 1,000,000 ay katumbas lamang ng 1 taon na gagastos ka ng higit pa sa kung anong meron ka. May kasabihan nga tayong habang maikli ang kumot, matuto kang mamaluktot. Gumastos lamang ng naaayon sa iyong kakayahan at iwasan ang mga bagay na pawang yabang lamang. Sa tuwing gagastos, isipin mo kung ito ay kailangan, ito ba ay nararapat, at maaari ka bang makasurvive nang wala nito. Magpalipas ka din ng magdamag kung may gusto kang bilhin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng oras para ibalanse ang mga bagay na mas kailangan mo. Maniwala ka, kapag ginawa mo ito, lalabas lamang na natural ang matalino mong pagpapasya sa paggastos ng pera. Pangalawa, mabuhay ka ngayon na parang mamamatay ka na bukas, pero mag-invest ka na parang wala kang kamatayan. Kapag ikaw ay mamamatay bukas, ano ang mga gagawin mo ngayong araw to make the most out of it? Make every second count, di ba? Kabaliktaran naman sa investing. Isipin mong mabubuhay ka ng 1,000 years or more. Isipin mo din na ang perang ito ay hindi mo kakailanganin para ma-maximize mo ang time mo para lumago ito. Ang pag-i-invest ng mas maaga ay advantage mo, kaya maging matalino sa lahat ng bagay. Pag-isipang mabuti ang lahat bago magdesisyon. Mas mahabang oras mayroon ka, mas malaki ang kikitain ng investment mo. Isang magandang halimbawa nito ay ang time deposit sa mga bangko. Di ba kapag mas matagal ang terms mo, mas malaki ang interest nito? Pangatlo, iwasan ang utang, tulad ng pag-iwas sa sakit o salot. Ano ba mga paraan para maiwasan natin ang mga salot? Sa palayan, may mga salot tulad ng daga, mga insekto, maging ang mga ibon. At talaga namang ginagawa namin ang lahat para mawala mga ito. Nandiyan maglagay kami ng mga scarecrows, mag-spray ng insecticide, at manghuli ng mga daga, at kung ano-ano pang mga preventions na maaari naming gawin maiwasan o mawala lang ang mga salot sa aming palayan. Ganon din sa utang. Para makaiwas dito, wag na wag mo itong isiping option. Not even a bit. Kumbaga wala siya sa last resort at all. Isipin mong ito ang isang bagay na magdadala sa iyo sa hukay o isang salot na maaaring humila sa iyo pababa, dahilan para hindi mo maabot ang iyong goal. Pang-apat, mamili ka kung magmumukha kang mayaman o maging mayaman. Dalawang bagay lamang ang maaari mong pagpilian, maging tunay na mayaman o magmukhang mayaman. Sino ang mga mayayaman na may mga fancy cars o nakatira sa mga mansion? Bihira sa mga pinakamayayamang tao sa buong mundo ang ganito. Mas pinahahalagahan kasi nila ang value ng isang bagay kaysa magyabang. Mas naglalaan sila ng pera para sa mga investments, mga income-generating businesses, at hindi alintana kung magmumukha silang mahirap. Bakit mo kailangang magpa-impress sa mga taong mas mahirap pa sa'yo? Bakit ka bibili ng 3,000 pesos worth ng wallet na walang laman? Hindi ba mas mainam na bumili ng 150 pesos na wallet at may laman na 2,850? Panglima, huwag mong isisi sa iba ang iyong sariling kalinangan. May mga taong mahilig sa blame game. Yung ultimong mga bagay na accountability naman talaga nila ay isisisi pa din sa iba. Wise men blame themselves. Foolish men blame others. Lagi mong tandaan na kontrolado mo ang sitwasyon kahit minsan ay hindi. Sa ganitong paraan, masasanay mo ang iyong sarili na maging responsable sa mga bagay na kontrolado mo. At ito ang umpisa kung nais mong maging matagumpay ang iyong mga plano sa buhay. Pang-anim, ang pinaka-risky na maaari mong gawin ay ang hindi pagsubok. Kapag hinayaan mong dumaan ang mga opportunities na dapat sanay sa iyo na, inaalaw mo mag-fail ka bago ka pa mag-umpisa. Hindi naging successful sina Jack Ma, Warren Buffett, Elon Musk, Mark Zuckerberg sa kanilang comfort zone. Nag-take sila ng malaking risk to make things possible. Naging matapang at hindi natakot mag-fail.
Kung hindi sila nag-take ng risk, hindi tayo magkakaroon ng chance na matuto mula sa kanila. Kaya kung iniisip mo na ang isang bagay na pinapangarap mo ay masyadong risky, pag-isipang muli at baka worth it naman na mag-fail o magkamali. Who knows? Baka umpisa na ito ng tagumpay mo. Sa 6 na rules na ito, alin dito ang naumpisahan mo ng i-practice at alin naman dito ang uumpisahan mo ng gawin? Kung i-assess mo ang iyong sarili sa scale na 1 to 10, gaano ka nakalapit sa iyong goal na makuha ang iyong first million? Paki-comment sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-subscribe ka na din at sana yumaman ka.